called sa Abrahamic Covenant. Mapapansin natin ang mga Hudyo hanggang sa ngayon ay sila ay pinagpala patungkol sa kayamanan. In fact, kung kayo ay may mga uh, alam na mga Jew, lalo na siguro kung ito ang inyong boss o employer, makikita nyo kung gaano sila kayaman. At bakit sila mayaman? Minsan, iniisip natin, sabihin natin ay dahil sila ay people of God. At dahil sa ganyang paliwanag, ay nahahati ang pagkaintindi natin kung sino ang mga bayan ng Diyos. Meron bang Israel at pagkatapos ay merong church. Pero kung maunawaan natin itong pag-aaral natin ng covenant, ay hindi maaaring mahati ang people of God. Isa lamang ang bayan ng Diyos. At dito sa pag-aaral natin ay maliliwanagan tayo kung ano yung role ng mga Hudyo sa plano ng Diyos. At kuminsan dahil nga dito sa pangako o tipan ng Diyos kay Abraham, lumalaki ulo ng mga Hudyo. Dahil ang tawag nila sa kanilang sarili ay circumcised people. Alam natin, nagsimula ang circumcision sa binigay na tipan ng Diyos kay Abraham. Ngayon, hindi dahil sila ay tuli at pinagpala sila, makikita natin ang role ng blessing ng Diyos. Kaya itong mga Hudyo, kung hindi ka Hudyo, second-class citizen ka. Ang tawag nila sa iyo ay uncircumcised. So, ang point na gusto ko makita natin dahil dito sa Abrahamic Covenant na ito na mali ang kanilang pagkaintindi, ang mga Hudyo or Israel became overinflated with pride. Kasi nga, ang Diyos ang aming Diyos, kami ang bayan, kami yung, ano yung tawag nila, chosen people of God. Kaya hanggang sa ngayon, di pa rin maalis sa isipan ng mga tao na katulad na nagyegera sa Israel at lahat. Hindi nyo kayang talunin yan dahil yan ay chosen people of God. Hanggang ngayon, ikinokonek ito. Ano ang pag-aaral natin patungkol dito? Kaya, tignan natin, nawa matuwid natin o kung meron tayo mga Hudyo na makakausap at sila ay nagsasalita na, hindi ka kasi tuli uncircumcised kayo kami circumcised, ay matawag natin na pwede bang ang ibig sabihin kasi ng uncircumcised, you are unclean. At hindi kayo pinili ng Diyos, hindi kayo special. Yan ang ibig sabihin, you are excluded. Yan ang pride at yabang ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Sa halip na dapat makita na hindi nila pinagmamalaki, hindi nagiging badge, yung meron silang badge na pinapakita ng kanilang yabang. Sa halip na ganun, ay makita nila na ang lahat ng pangako ng Diyos na natupad sa kanila ay dahil sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay nito at hindi si Abraham. Nakita niyo si Abraham sumasambayan sa saan? Sa araw, sa bituin, sa buwan. Yun si Abraham. Dati siyang pagan worshipper. Galing sa Mesopotamia hanggang dinala sa Haran at tinawag siya ng Diyos. Abram, pangalan niya, lisanin mo ang bayang ito at ipakikita ko sa inyo ang bayan ng lupa na ibibigay ko. Kaya yung pride nang sila ay special, ayan ay dahil sa pagpili at pagtawag ng Diyos. Ngayon, tinalakay natin yung Genesis chapter 12, Genesis chapter 15, at Genesis chapter 17. Sa review natin, makikita nyo ang nakalagay dito ay Old Testament covenants. At ngayon tayo ay nasa Abrahamic Covenant. At itong dalawang ito, kung ating sasariwain, yung Adamic Covenant ay ito yung Covenant of Works. Yan ay ibinigay lamang ng Diyos kay Adan. Si Adan ay tinatawag nating federal head, tumatayo siya sa lahat ng sangkatauhan. Una-una, siya lang ang unang tao. Tapos, dala niya ang lahat ng sangkatauhan. Yung Covenant of Works,
Ito ang covenant na maaring magkaroon si Adan ng eternal life. Tandaan natin, sa Garden of Eden, mayroon 2 puno doon, tree of knowledge of good and evil and tree of life. Kung susunod si Adam sa utos ng Diyos na ang ginamit ng term ng mga theologian ay yung positive law, mayroong dagdag na batas ang Diyos. At ano yung dagdag na batas ng Diyos? Yung wag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy nang magbibigay sa iyo ng kaalaman ng tama at mali, kundi mamamatay ka. Ang opposite na utos noon ay yung tree of life ang magiging reward mo kung susunod ka. So ito ay covenant of works. Yan ay nasa confession of faith natin sa 1689. Hindi natin mababasa ang covenant of works sa chapter 7. Ang mababasa natin ay covenant of grace pa nga. Pero sa chapter 20 ng ating 1689 ay nandun ang covenant of works. Kasi merong mga nag-aaral ng ating confession at sinasabi, bakit ba kayo nagtuturo ng covenant of works? Wala naman yan sa Bible. Sinabi na natin na hindi porket wala sa Bible ay hindi na natin ito ituturo. Yan yung sinatawag nating word concept fallacy. Tulad ng Trinity, wala sa Bible, pero bakit tayo naniniwalang merong Trinity? Dahil itinuturot nakikita natin sa Bible, but the word Trinity itself ay wala. Ngayon, yung covenant of works, wala sa Bible. Hindi natin mababasa. Mababasa natin to sa confession of faith natin ng chapter 20. Pero, yung tinuturo, yung theology ng covenant of works ay nasa Bible. Sinabi natin, a covenant is not just a mere promise. Ang covenant ay may promise at pangalawa, 2 parties na ang Diyos ang nagbibigay ng kaniyang covenant at ang sasabihin ng Diyos, I will, pangako ko, pagpapalain kita, but you have to obey my commandment. And so, I will, you will. Yun ang 2 parties at meron tayong tinatawag na sanction. Meron tayong threat. Pagka nilabag mo, may parusa ka. At kapag sumunod ka, ay meron kang blessing. Okay, so, nakita natin sa pag-aaral na itong kay Adam ay covenant of works. Si Adam, kung siya'y sumunod, si Adam ay magkakaroon ng eternal life, hindi lamang si Adam, lahat ng kanyang salinlahi. Kaya nga, pag nakita niyo yung mission ni Adam, nagsimula sa Garden of Eden, na umaanino ito ng temple ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi yung Garden of Eden, andun lang yung special presence ng Diyos. Doon lamang nila nakakausap ang Diyos. Kaya nga, nung nagkasala si Adam at si Eve, anong nangyari? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Ang mandato kay Adam ay ang buong mundo ay maging templo ng Diyos. So magkakaroon siya ng mga anak, at dahil si Adam, di natin alam kung gaano kahaba ang probationary period ni Adan para magkaroon siya ng reward ng bunga ng tree of life, na equivalent niya ng eternal life. Pero yun yung ibinigay ng Diyos kay Adan. Pero nung nag-fail si Adan, ang covenant of works ay tapos na. Bakit? Hindi mo na pwedeng ma-attain ang eternal life. Yung covenant of works ay para magkaroon ng eternal life si Adam. So yan ay natapos na. At pumasok ang Noahic covenant. Mapapansin ninyo na kung bakit ako may araw na ganito, dahil ang Adamic covenant at ang Noahic covenant, yung lecture ko last week, ang kanilang focus ay buong creation. Nakita niyo ang ibig ko sabihin. Si Adan, kung susunod siya, ang buong creation ay magiging righteous people. Magiging templo ng Diyos ang buong mundo. Dahil kay Adan. Nag-fail siya. Pero ang point ay, apektado ang buong mundo. Ngayon, si Noah, at siya'y niligtas ng Diyos, hindi dahil si Noah ay walang kasalanan. Tandaan natin, nung nahulog si Adan, lahat tayo ay may kasalanan. So si Noah ay mayroon ding kasalanan. Ano ang makikita natin kay Noah kung bakit siya ay niligtas? Para yung pangako ng Diyos. Sa Genesis 3:15,
ay maisakatuparan. Na merong binhi ang babae na dudurog sa ulo ni Satanas. Ngayon, merong tao, okay, may tao, binhi ng babae. So, merong tao na tatalo at tatapos at dudurog sa ulo ni Satan. Kaya maintindihan natin kung bakit meron tayong Noahic Covenant. Niligtas ng Diyos si Noah para doon sa pangako ng Genesis 3:15 ay mangyari. Uulitin ko. Ang 1689 Baptist Confession of Faith ay meron dalawang view. Ang una ay yung classical view ng covenant theology. Ano yung classical view ng covenant theology? Yung Genesis 3:15, nagsimula na ang covenant of grace. Yan ang classical. Ngayon, ang tinuturo ko sa inyo ay hindi classical view. Ang tinuturo ko sa inyo ay yung isang view ng 1689 Baptist Confession of Faith na pinangahawakan ng particular Baptist, 17th century, tinatawag ngayon, kung i-google nyo yan o i-YouTube nyo yung 1689 Federalism, na ang focus, ang turo ng covenantal theology ay hindi ng classical. Bakit magkaiba? Kasi ang classical covenant theology, yan ang position ng mga Reformed churches, mga Presbyterian. Kaya mayroong dahilan sa theology ng mga Presbyterian kung bakit sila nagbibinyag ng bata. Under yan ng classical covenant theology. So dalawa ang makikita natin na covenant theology teaching. Si Sam Waldron na nirerespeto ng mga Reformed Baptist, siya ang nagsabi, dalawa ang position ng covenant theology sa 1689. Classical covenant theology, tsaka 1689 federalism. At madalas yung maririnig na babanggitin ko si Nehemiah Cox, isa sa framer na hindi inabot na yung release ng 1689 dahil bago dumating yung 1689, namatay na ito. Pero ang mga hindi kilala ito, mas kilala sila Benjamin Kitch. Yung mga nabanggit ko mga pangalan, yan ay mga forebears ng Baptist. At ang view nila ay si Nehemiah Cox ang mayroong mga libro. Nag-post nga si Brother Ralph sa atin yung From Adam to Christ. Yan ay libro ni Nehemiah Cox. Nabubuksan ba yon? Hindi. Picture lang. Pero, ano lang yon, yung book cover lang na yon. Si Nehemiah Cox yan, na siya ang madalas na mababanggit ng position ng 1689 federalism. Kaya, nawa, hindi dapat nag-aaway yung mga nagtuturo ng classical, galit sa 1689 federalist, o kaya yung federalist ay sinasabing kami lang ang tamang 1689 Baptist Confession of Faith. Hindi ganon. Sa kasaysayan, dalawa yan. Okay? Dalawa ang turo. Ngayon, ang turo ng classical covenant theology, nagsimula na yung covenant of grace ng Genesis 3:15. Okay? At sa turo ng federalist, ito na yung nakita ko, ay hindi. Dahil, pag sinabi natin covenant of grace, o kaya covenant, dalawang partido. Diba? So, two parties make commitments to one another. I will do this, ang sabi ng Diyos, and you will do this, requirement do sa kausap niya. Hindi pwedeng maging covenant of grace yung Genesis 3:15. Bakit? Sino ba ang kausap ng Diyos sa Genesis 3:15? Isip. Yung ahas, si Satan. Makikipagtipan ba ang Diyos kay Satan? Kaya yung turo, pardon me for saying this, mahal ko ang classical, pero dahil nga ito yung view ng 1689, hindi pwedeng pumasok ito sa, kahit sabihin na nagsisimula pa lamang ang covenant of grace ng Genesis 3:15, pag ginamit mo kasi yung word na covenant, meron dalawang partido. At totoo naman, may kinakausap ang Diyos sa Genesis 3:15. Pero hindi si Adam, ang ahas. Kaya hindi pwedeng ma-consider nang yan ay covenant. Sanctions or threats must be put into place. Susunod ba yung ahas sa gusto ng Diyos? Hindi.
So nasaan yung sanction? Nasaan yung requirement na sila ay sumunod? Ngayon, kaya nga sabi ni Meredith Klein, ang covenant is a divinely sanctioned commitment. Si Ahaz, si Satan, hindi magko-commit yan na I will obey your law or yung instruction mo. Kaaway nga siya ng Diyos. Kaya tingnan ninyo yung ating confession of faith. Sa chapter 7 of God's covenant, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures tayo, do all obedience to Him as the Creator, sa ayaw at sa gusto natin, dapat tayong sumunod sa manlilikha natin. Dahil pag-aari niya tayo, siya ang may likha sa atin. Yung hininga natin galing sa Diyos. Kaya pag rebelde ka sa Diyos, sana maunawa mo, naranasan mong naputulan ka ng kuryente ng Meralco, at hirap na hirap ka pagdating sa gabi o tanghali, ang init, wala kayong electric fan, wala kayong aircon, madilim. Tapos yung telenovela, hindi mo masubaybayan kasi wala kang kuryente. At gagawa ka ng paraan para mabayaran mo yung kuryente at darating si lineman at i-connect. Ay, sarap. So, naiintindihan natin yon na mayroong kailangan tayong sundin at bayaran. Pero yung pagsunod sa Diyos, ang iniisip natin ay kung gusto ko o hindi. Hindi. Meron tayong tungkulin sumunod sa Diyos dahil siya ang manlilikha natin. Kaya nga, doon lamang pag tumayo ang isang hindi mananampalataya, patay na siya sa harapan ng Diyos. At kung ano-ano pa ang sasabihin niya, na mabait naman siya. Ang tanong, ikaw ba ay sumunod ayon sa aking kalooban? Pag sinabing hindi, may hatol na. Kasi dapat sumunod ka. And so, ang sabi rito, pero pagdating sa reward of life, alam niyo ang totoo, yung pagsunod natin ay hindi tungkulin ng Diyos na suklian tayo. Dahil siya ang manlilikha. Natandaan niyo yung sinabi kong parable na mga servant na nagtrabaho sa lupa, doon sa farm, pagod na sila, pag-uwi, papalakpakan ba sila ng kanilang amo? Paghahanda ba sila ng pagkain ng kanilang amo? Hindi. Alam mo, ang sagot ng mga slaves, ng mga servants, lingkod lang kami. Ginawa lang namin yung tungkulin namin bilang mga lingkod na magtrabaho ng buong araw. Kaya, para tayo magkaroon ng reward of life, dito pumasok ang covenant. Kaya sinasabi natin, but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Ngayon, 3 lamang ang paragraphs natin sa chapter 7. Pero yung paragraph 3, hindi ko pala nailagay dito. Ang makikita natin sa paragraph 3, pwede bang pakibasa na lang? Meron yung sino ba sa inyo ang paragraph 3? Ito yung magandang Bible ni Brother Ralph. Oo, ng 1689. Yung God's covenant pa rin. Sige. Yung God's Oo. covenant pa rin. Paragraph 3. Yes. The Lord Jesus in His human nature. Diba? Right. Hindi. Chapter 7. Baka hindi 1689 yan. Chapter 7. Ito pala. Dito ko nakagit. Of God's covenant. This covenant is revealed in the gospel. First of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all of the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and a blessed immortality. Man, being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in the state of innocency. Thank you. Yung classical view ng covenant theology
ang sinasabi nila, yung Genesis 3:15 ay, ang Genesis 3:15 ay doon na nag-start yung Covenant of Grace. Ito ang paliwanag ng 1689 Federalism. Ang sinasabi dito, sa Genesis 3:15, it was revealed. Hindi sinabing nag-start na yung covenant theology, yung covenant of grace. It was revealed in the gospel, first of all, to Adam. At ang ginamit na salita dito ay hindi covenant of grace, kundi promise. Nakita niyo ang pagkakaiba ng covenant sa promise. Ang promise, mas magaang ito. Ang covenant, mas mabigat. Dahil two parties, at dito nangako ang Diyos, I will, but you have to do your part. You will, at mayroong blessing. Yan ang covenant. Yan ang tipan. Pero sa ating confession, na hindi napapansin, ang Genesis 3:15 was a promise of salvation by the seed of the woman. Pagkatapos, ito pa isang hindi napapansin, and by further steps. Yung pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng binhi ng babae at pagtapos ay nagpapatuloy ito hanggang sa ganap na pagpapahayag ng kaligtasan ng bagong tipan. Kaya, ang covenant of grace ay hindi doon sa Genesis 3:15. Hindi nagsimula sa Genesis 3:15. Bakit ko sinasabing hindi? Dahil ano ba ang definition natin ng grace? Covenant of grace. Anong definition natin? Paano tayo naliligtas? Sa biyaya ng Diyos. Meron ba tayong ginawa? Wala. All we have to do is accept it. Kaya, yung Genesis 3:15, ayon sa 1689 Federalist view, hindi ito pwedeng maging, kahit sabihin mong starting point ng Covenant of Grace, dahil kapag sinabi mo yan, pwede ka nga magbinyag ng mga bata. Kasi sinasabi mo, may Covenant of Grace ang Diyos sa anak ko. Nakita niyo na kung bakit nandoon naghihiwalay ang mga Baptist sa Phaedo-Baptist. Phaedo-Baptist, mga infant Baptist. Okay, so yan ang pagkakaiba. At ang tanong nila, paano kayo naliligtas? May naliligtas ba sa matandang tipan? At sinabi rito, ang requirement ng life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him, that they may be saved. Ngayon, ano ang kaligtasan ng mga Old Testament? Pagsampalataya doon sa Genesis 3:15 na mayroong darating na dudurog sa paa, sa ulo ni Satan. Kaya, makita nyo sa Hebrews chapter 11, nandun yung mga Hall of Faith. Naging maliwanag ito sa atin. Sabi ko nga, ito si Nehemiah Cox, ang sabi niya, all covenants. Ngayon, bakit natin sinabing all covenants? Ito yung mga sinasabi nating mga covenants sa Old Testament. Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Lord willing, makita natin yung Mosaic and Davidic Covenant. So ayon kay Nehemiah Cox, ay sinabi niyang all covenants are the result of God's own free initiative to carry out His purposes and to do good to mankind. So ang covenant is para sa kabutihan ng tao. At sabi ni Samuel Renihan, at ito talaga yung aking ginagamit na textbook, together with the other textbook, every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature. Anong ibig sabihin unavailable by nature? Ang nature natin, tayo ay creature. Na meron tayong tungkulin, sundin ang Creator. Okay? Ngayon, ang blessing ay hindi doon sa natural or by nature natin na creator-creature relationship. Wala doon ang blessing. Tungkulin nating sumunod sa Kanya, hindi tungkulin ng Diyos bigyan tayo ng sukli sa ating pagsunod sa Kanya. Ngayon, saan papasok yung reward at blessing? Sa covenant. Doon yung sinasabi ng ating mga 1689 Baptist Confession framers na tumitimbang sa 1689 Federalist that every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature.
kay Adamic. Dapat ay naging templo ng Diyos ang buong mundo. Si Adam ang magkakaroon ng mga anak na mga righteous. Kung sumunod siya, hindi nakapasok ang kasalanan. Pero pumasok ang kasalanan at hinatulan ng buong mundo, pero nagkaroon siya and God found favor kay Noah, hindi dahil si Noah ay walang kasalanan. Ang pinagkaiba ni Adan at ni Noah, tandaan nyo, nung si Adan dumating sa mundong ito, walang kasalanan na mundo. At si Adan, walang kasalanan. Nung si Noah ay lumabas sa ark, do sa barko, malinis yung mundo kasi patay lahat ng mga hayop. Pero dala-dala ni Noah yung kasalanan sa puso niya. Nakita niyo yung pagkakaiba? Kaya ang covenant ni Noah at ang covenant ni Adam ay merong creation in view. Nag-fail si Adam, so lahat ng creation ay nag-grow dahil sa kasalanan. Yung kay Noah, ang makikita nating tipan ng Diyos, nangako ang Diyos, hindi na niya wawasakin ang mundo. Hindi na makakaranas ng buong mundong paglubog. Kaya kahit na mababasa nyo ang sinasabi ng mga scientists na meron na tayong pag-init ng araw at dahil dyan ay yung matutunaw ang mga yelo, lulubog ang mga nandoon sa lugar na yon, pero hindi na ito magiging worldwide flood. Bakit? Nagbigay ng tipan ang Diyos. Bakit? Dahil kailangan matupad at lumabas yung seed ng woman. At sino yung seed ng woman? Si Christ. Kaya ang Noahic covenant, sabi nga natin, it is not a saving grace, but common grace. Kasi lahat ng tao, mabuti at masama, rebelde sa Diyos at sumusunod sa Diyos ay makakaranas ng preservation ng Diyos. Pag sinabi nating Noahic covenant is a cultural mandate, ano ang binigay ng Diyos na pareho kay Adam at kay Noah na mayroong slight pagkakaiba kay Noah? Ang binigay ng Diyos kay Adam to rule and have dominion sa buong mundo. Pero nagkasala si Adan. Pero nandun pa rin yung mandate pagdating kay Noah to rule and have dominion over the world. Ang point na gusto natin makita rito, noon pa man ay mayroong mandato ang tao, simula kay Adan, nabura ang lahi ni Adan, mayroong lumabas na si Noah, yung mandato na tinatawag natin cultural mandate. May tungkulin ng tao pagyamanin at i-develop ang mundo. Kaya nga sinasabi natin, all mankind is called to cultural achievement and growth. Kasama tayo dito. Yung covenant at gusto ng Diyos kay Noah, miski na noon pa man yan, meron tayong tungkuling wag nating wasakin ang mundo. Ang tungkulin natin, we are under that mandate na pagyamanin natin ang mundo. Maging mabuting mundo ito. At ang arts ay ating pagyamanin na ito ay maging blessing sa lahat ng tao. Kaya kung merong magsasabi na huwag tayong makinig sa worldly music, kundi sa Christian music lamang, wala sa Bible yung Christian music at worldly music. Ang sining ay musika. At ang sining na musika dapat nating i-develop at pagyamanin, yung pag napakinggan ng tao yung musika ay nakaka-comfort. Hindi yung nakakatanggal ng tenga. Hindi music yun eh. Noise yun eh, para sa akin. Kaya, pleasant to the ear, nakakagising, nakaka-encourage, nakaka-comfort, na meron tayong tungkulin. Kaya, huwag niyo sabihin, Pastor, parang musician ako, kaya lang hindi pang Christian eh. Yung mga classical natin, katulad, timo, yung si Beethoven kahit bulag, hanggang ngayon, pleasing to the ear. Nagampanan niya yung cultural achievement and growth. Okay? So much for that. Natalakay natin itong last week na nagsimula ang covenant na ito kay Abraham noong Genesis 12. Pagkatapos, tinuloy ang covenant ng Genesis 15.
pagkatapos in-expand ang covenant. Alam niyo kung bakit? Sa Genesis 12, lumayas ka dyan sa bayan mo, umalis ka dyan, papangakuan kita ng land. Meron akong ibibigay sa iyo. Pararamihin ko ang lahi mo. Tinuloy ito ng Genesis 15 na tumingin ka sa kalangitan. At Genesis 17, ano yung expansion? Magkakaroon ka ng mga hari sa lahi mo. Ayan yung tinalakay natin last week. Ngayon, ito ay gusto kong tignan natin itong kaganapan. Alam nyo, yung binigay ng Diyos kay Abraham was fulfilled. At tingnan natin itong Joshua 21 verses 43 to 45. Starting sa verse 45. Tingnan ninyo nang masinsin na ni-record ito ng scripture ng fulfillment ng Diyos sa pangako niya kay Abraham. At tatandaan niyo, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay lupa. The land of Canaan. Verse 43. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers. Tingnan nyo. The Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers. And they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Natupad nila. Natanggap nila. Tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako. Nehemiah 9 verses 7 and 8. You are the Lord, the God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. You found his heart faithful before you and made with him the covenant to give to his offspring the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Jebusite, and the Girgazite, and you have kept your promise, for you are righteous. Kanina may nabanggit ako na yung tinanggap ng mga tinanggap natin na blessing ay kuminsan ay dahil yung sa katapatan ng ating mga ninuno. Hindi natin alam. Pero ito ay direct na makita natin na nangako ang Diyos kay Abraham at si Abraham ay sumunod sa Diyos itong mahabang henerasyon ng lahi niya ang nagmana. Makita rin natin na natupad ng Diyos ang pangakong dadami ang lahi ni Abraham. Next na passage natin ay 1 Kings chapter 4 verse 20. Judah and Israel were as many as the sand by the sea. They ate and drank and were happy. Tapos ang Hebrews chapter 11 verse 2, therefore from one man, Abraham yan, and him as good as dead. Baog si Sarah, matanda na si Abraham, and yet were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. Ngayon, kung titingnan natin ang likas na katawan ni Abraham, hindi na ito magkakaroon ng maraming anak. Matanda na, baog pa si Sarah. Pero sumampalataya si Abraham. At naisakatuparan. Kanina nag-uusap kami tungkol sa pagsamba sa Diyos ng araw ng Panginoon. Sabi ko, yung utos na yan ay hindi nagsimula sa bundok ng Sinai. Yung 6 days work and 1 day rest, meaning 1 day worship, ay nasa Genesis. Yan ay, kung makikita nyo, yan ay nasa creation mandate. Wala pang 10 commandments. Ang akala ng iba sa 10 commandments yung sasamba ka ng araw ng Panginoon. Pinakita na ng Diyos yan, 6 days work,
one-day rest. At sa application ng New Testament, hindi natin tatanungin, Sabado ba yan o Linggo? Ang pinag-uusapan natin ay 6 days work, 1 day rest. At yung mga Israelita, sinabihan na sila na wag silang lumabas on the 7th day. Kumuha na sila ng pagkain ng mana doon sa 6th day, dahil on the 7th day ay pahinga nila. Anong ginawa ng mga mapanghinayang na mga Israelita? Lumabas. Wala naman sila nakita. Yung sinabing kumuha kayo ng sapat lang para kinabukasan, maraming sigurista, kumuha tayo ng isang sako eh. Ano nangyari? Inuod. Ang tanong ko ay, magtitiwala ba tayo sa galing natin na talino o sa salita ng Diyos? It was a creation account mandate. Okay, anyway, so much for that. At eto, sa New Testament tayo, yung lumabas na yung seed ni Abraham. Unang, gusto ko makita natin ay yung prayer ni Zechariah. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring. Ngayon, alam niya to. Ito yung gusto na niyang mamatay, pero gusto niya mahintay yung consolation ng Israel, at nakita niya yung sanggol na si Jesus. Para bang sa aking salita pwede na ako mamatay. Di ba? Ito na hinihintay ko. Pakinggan niyo si Mary. Luke 1:68. Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. Verse 72 to 75. To show the mercy promised to our fathers, tingnan niyo, and to remember His holy covenant, the oath that He swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. Nung naisilang si Jesus, ano masasabi natin? God was faithful to all His promises to Abraham. Kaya, kung susundin natin ang Word of God, masasabi natin, natapos at naganap na ang tipan ng Diyos kay Abraham nung naisilang si Jesus. Tingnan niyo itong mga talatang ito. Marami pa tayo makikita mga talata na nagpapalinaw sa atin patungkol sa Abrahamic Covenant. At itong focus ng Abrahamic Covenant, kung makikita ninyo, ay para magkaroon ng maliwanag na tao ang Diyos. Ngayon, sino yung maliwanag na tao ng Diyos? Magsisimula yung kay Abraham at yung magiging salinlahi ni Abraham. Ito ang mga Hudyo, sila yung mga Israelita. At tingnan nyo kung paano ihanda ng Diyos ang pagdating ni Jesucristo. Tinawag si Abraham, dadami ang lahi ni Abraham, at ito magiging Israel, at mayroong pangakong lugar ang Diyos kay Abraham. At ano yon? Land flowing with milk and honey. Anong lugar yon? Lupaing Kanaan. Kaya, meron na sila ngayong kingdom people, at yan ay galing sa lahi ni Abraham, at meron na rin silang lugar. So, maliwanag na ang identity ng lahi ni Abraham. Sila ay mga Israelita. At si Abraham ay kumakatawan uli. Si Abraham ay federal head. Tingnan ninyo ha, sabi ko sa mga previous lectures ko, ang Diyos nakikipag-transact ng kanyang covenant sa federal head. Una kay Adan, pangalawa kay Noe,
Ngayon, ang kanyang transaction ng covenant ay kay Abraham. Meaning, ang transaction ng Diyos kay Abraham ay lahi niya. Galing sa kanyang dugo, galing sa kanyang DNA, galing sa kanyang katawan, yung in flesh, in his flesh. Kaya nandoon ang pagpapakita na to na natupad ito. Kung titignan natin yung kanina, ang primary promise talaga ng Diyos kay Abraham, hindi lang yung dadami ang iyong lahi, kundi magkakaroon kayo ng lupa. Kaya, pag nakita nyo itong mga bagay na to, ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Ano yung covenant ng Diyos kay Abraham? Earthly, panlupa. It was an earthly spear. Kaya hindi nga katanggap-tanggap sa paliwanag na nagsimula na yung covenant of grace sa Genesis 3:15. Makikita niyong turo, nag-e-expand pa lang, inihahanda pa lang ng Diyos ang pagdating ng Panginoon. And so Isaac, ang unang-una, said to Jacob sa Genesis 28 verse 4, "May he give the blessing of Abraham to you." Ipinapasa na ngayon ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob. "And to your offspring with you, that you may take possession of the land of your sojournings that God gave to Abraham." Binigay na yan ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ikaw, Isaac, possess the land. Anong sinabi ng Diyos kay Jacob sa Genesis 35 verse 12? "The land that I gave to Abraham and Isaac, I will give to you. And I will give the land to your offspring after you." Pansin ba ninyo ang pangako talaga ng Diyos kay Abraham? Lupa. Anong sinabi ng Diyos kay Moses? "I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, I did not make myself known to them. I also establish my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they live as sojourners." Mahirap kasi mag-imbento kung dapat scripture talaga ang ating titignan na yung talagang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay dadami ang lahi niya, meron silang lupain, magkakaroon ng hari ang lahi ni Abraham, at mayroong binhi si Abraham na magiging pagpapala ng buong mundo. Tingnan pa natin ito. Si Moses, sa Exodus 32, verse 13, itong sabi ni Moses, "Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore." Yahweh, ikaw ay nakipagtipan. "You swore by your own self and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised I will give to your offspring, and they shall inherit it forever." Kaya talagang nakatingin sa lupa. Sinabi ng Moses sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 1 verse 8, sabi ni Moses, "See, I have set the land before you. Go in and take possession of the land that the Lord swore to your father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give to them and to their offspring after them." Kay Joshua, itong sinabi ng Diyos, "Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them." Kaya, pag nakita natin yung mga talata na yan, ay hindi kaligtasan ang ibinigay, kundi ang pangako ay ang lupa. Oops. Natalakay na natin itong Psalm 105. Ito ay review ng nangako ang Diyos kay Abraham. At pagkatapos yung sa Jeremiah chapter 11 verse 25, ito yung sila ay bihag sa Babylon.
And yet, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah kahit bihag sila. 70 years silang bihag sa Babylon. Hear the words of this covenant and speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. You shall say to them, Thus says the Lord, the God of Israel, cursed be the man who does not hear the words of this covenant that I commanded your fathers when I brought them out of the land of Egypt from the iron furnace, saying, Listen to my voice and do all that I command you. So shall you be my people, I will be your God, that I may confirm the oath that I swore to your father to give them a land flowing with milk and honey. Kahit bilanggo sila, ang sinasabi ng Panginoon, ng Diyos, meron akong tipan kay Abraham. Bibigyan ko kayo ng lupa. Alam mo, pag narinig mo yun, teka muna, 7 taon na kaming bilanggo dito eh. Nasaan na yung pangakong yun? At ang sinasabi ng Diyos, I swore an oath. Kaya, pag dinignan natin ang mahabang panahon na dumating na tayo sa New Testament, yung later generations, tinan niyo ang sinasabi ni Apostol Pablo nang sumusulat siya sa mga Christians sa Rome. Si Pablo, sinasabi niya, has God rejected His people? By no means. For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. Tignan niyo si Pablo. Sinasabi niya, mayroon tayong karapatan sa lupa. Ito ang binigay ng Diyos. Ako'y descendant ni Abraham. Si Peter, nung siya'y nangangaral doon sa, di ba nagkaroon ng Feast of Pentecost at pagdating sa Acts chapter 3, anong sinabi ni Pedro sa mga kanyang tinuturuan? You are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your fathers, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed. Merong kayong binhi, may lalabas sa inyo na magiging blessing itong seed na ito sa buong mundo. God having raised up His servant, sent Him to you first, tinutukoy na nito si Jesus, to bless you by turning every one of you from your wickedness. Si Jesus nangaral, siya'y nangaral sa mga Israelita. Tapos, si Esteban, ito rin ang sinasabi ni Esteban. Nung siya'y nangaral sa mga Hudyo, tingnan niyo, bago siya namatay, Brothers, sabi niya, and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran, and said to him, Go out from your land and from your kindred and go into the land that I will show you. And he gave him the covenant of circumcision. Alam niyo yung covenant of circumcision, pag tinanong natin, ano ang ipinapakita nito? Ang pinapakita nito ay meron na silang identity, sila ay lahi ni Abraham, sila ay mga Israelita, meron na silang lupa na pangako, at merong kakaibang physical sa kanila. Ang mga lalaki ay tuli. Walang kinalaman nito, sabi ko nga, it is not a moral issue, walang kinalaman nito sa kaligtasan. In fact, pwede natin tawagin itong positive law. Isa na namang dagdag ng Diyos na kanina sinabi ko may positive law kay Adam, yung wag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy. Ngayon kay Abraham ay merong dagdag na batas, positive law. Tuliin ang lahat ng mga lalaki sa edad na 8 araw, 8 days old. Sa nakita natin kay Esteban, sabi niya, and so Abraham became the father of Isaac and circumcised him on the 8th day, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob of the 12 tribes. Sabi ni Pablo sa Corinthians, are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they offspring of Abraham? So am I. At si John the Baptist,
Kung siya ay nangangaral, ang sabi niya, magpakita kayo ng bunga, bear fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children of Abraham. Even now the axe is laid to the roots of ears. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ito yung sinasabi ko kanina, spiritual pride ng mga Hudyo. Si Abraham, ang aming tatay. Ngayon, si John the Baptist ang sinasabi, pakita kayo ng bunga ng pagsisisi. Ngayon, ano yung gusto kong ituro sa atin dito? Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay national, earthly promises. Alam niyo, hindi individual. Hindi sinabi ng Diyos, pagpapalain ng lahat ng individual sa inyo. As a nation Israel, bibigay ko sa inyo ang lupa. Kaya, first and foremost, masasabi natin, it was an earthly covenant or of national earthly promises. At kanina, inisa-isa natin ang mga talata, masasabi natin na ang pinag-uusapan dito ay lahi ni Abraham. At pagkatapos, ang pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham ay Kanaan, lupa. At pagkatapos ay mayroong positive law. Dapat tuliin ang lahat ng mga lalaki. Kaya yan ay nakakonfine sa Israelites. Katunayan, strictly speaking, ito ang foundation, itong Abrahamic foundation, o ang Abrahamic covenant ay masasabi nating Old Covenant foundation. Katunayan, pag makita sa pag-aaral, ang lahat ng kabilang sa Old Covenant ay Abrahamic, Mosaic, saka Davidic Covenant. Yang tatlong yan ay Old Covenant foundation. Old Covenant. Nasaan yung New Covenant? Kay Kristo. At yan ang ating pag-aaralan. Nakita niyo yung last week, it was partly absolute dahil ang Diyos ang nangako and partially conditional. Kailangan merong role at may part ang mga lahi ni Abraham na sundin. At nakita natin that God will surely fulfill His promises and the Israelites must persevere in obeying God. Bakit ba sila naging bihag sa Babylonia for 70 years? They disobeyed God. Pero, bakit sila ibinalik sa Jerusalem? Hindi dahil sila ay nagrepent. Dahil sa pangako at tipan ng Diyos. Finish. At ito ang paulit-ulit na makikita nyong pinagkukuhanan ko ng lecture. At mayroon bang tanong? May question? 2 minutes. Tama na yung natin. Nung nakaraan, 30 minutes tayo. Wala namang kumibo. Yes. Ito na lang. Dalawang question lang ito. So, diniscuss nyo yung 1689 federalism tsaka yung classical covenant, no? So, ang pinangahawakan natin yung 1698 federalism in which the covenant of grace only started at the time of the coming of Christ. The death. The death, okay. The classical, however, it all started in Genesis 3:15. Now, my question is then, kung ganito ang naging setup, kung ganito ang turo, ganito ang setup ng covenant, so anong epekto nito dun sa all means of grace? Does it only proceeds from this covenant of grace in Christ sa 1689? Oo. So sa old, wala pa yung sinasabi nating means of grace. Kaya nga Old Covenant, tawag natin. Pag nakita nyo ang Old Covenant, kung nagsimula ito kay Abraham, so ito ay na-confine sa identity ng mga tao at Israel yan, at pangako ay land, meaning national, physical, earthly, hindi ito salvation, spiritual. At pagkatapos ay nakita natin yung circumcision ng flesh.
Pagdating sa New Covenant, iba ang makita natin. Naging spiritual na. Katunayan, yung circumcision ay hindi na sa flesh, kundi ang circumcision ay saan? Sa puso. Kaya, physical sa Old Covenant at spiritual sa New Covenant. So pag nabuhay ka in the Old Testament, hindi mo mararanasan yung means of grace ng Diyos. Tama, gano'n ba yun? Okay, magandang Kaya tanong. pala kaya sinasabi ng marami, mapalad ka talaga kung nabubuhay ka na sa New Testament. Okay, magandang tanong. Sa pag-aaral natin ng covenant, noon, kung matatandaan ninyo, dito sa ating Confession of Faith ay merong binanggit na covenant transaction or eternal covenant transaction. Sa paragraph 3, no, nang sinabi na the discovery thereof was completed in the New Testament. Okay, completed in the New Testament. Pero ang sinasabi ay but it was revealed first of all to Adam in the promise of salvation, at yung promise ay seed of the woman, and then by further steps. Yung further steps is completed in the New Testament. And it is founded in that eternal covenant transaction. That was between the Father and the Son about the redemption of the elect. Nagturo ako ng covenant of redemption. Ang unang-unang kwento talaga lahat ay hindi yung Genesis chapter 1. Ang unang-unang kwento ng lahat ay yung covenant of redemption. Yan ay kasunduan ng Ama at ng Anak na mayroong elect na ililigtas ng anak. At from Genesis 1 at hanggang sa huling-huling tao na mabubuhay bago dumating si Christ, ay mayroong talagang mga elect. Ang Diyos lang nakakaalam niyan. Malalaman na lang natin kung tayo elect kapag nararanasan na natin yung epekto ng biyaya ng Diyos. Paano tayo naliligtas? Ang ini-insist nila, walang kaligtasan kung walang biyaya. Okay, pero nakita natin, ang kaligtasan ever since ay may pananampalataya ka sa salita ng Diyos. At kapag pinaliwanag sa Ephesians chapter 2, maging ang pananampalataya mo ay hindi galing sa iyo, kundi ito ay galing sa Diyos. So meron na rin tayo nakikitang kumikilos doon. Pero yung definition ng covenant of grace ay kinakailangan magsimula tayo sa covenant of redemption na para maligtas ni Son ang mga elect ay kinakailangan siyang mamatay sa cross. Ngayon, kung nasubaybayin yung simulahin ko ng turo, merong covenant of redemption, pagkatapos may covenant of works, yun yung kay Adam, at yung huli ay yung covenant of grace. So, yung second question ko, salamat doon, Pastor. If there were no covenants established by God, kung hindi niya sa true covenant ang dealing niya with creation, with lahat tayo, can we say that everything is a failure? Can we say that everything is a failure? Sa existence ng isang human Hindi rin magfe-fail si Adam kasi yung covenant of works. Pag walang walang covenant na ginawa ang Diyos sa creature niya, so these people will live in a failure kung walang covenant, ang magiging buhay lang ng tao, sundin ang Diyos. We owe obedience to God kasi ang Diyos ang creator, tayo manlilikha. So kahit hindi gumawa ng covenant ang Yun lang ang ating magiging tungkulin, no? Kasi ang agwat ng Diyos at tao ay napakalayo. Tayong may isip, dapat tayo sumunod sa kanya dahil siya ay manlilikha. At yun lang, hindi maobliga ang Diyos ng gantimpalaan tayo. So yung reward at gantimpala na ibibigay ng Diyos, pinadaan niya yon sa tipan, sa covenant. Kaya ma-appreciate natin ang pag-aaral ng covenant kasi dito natin makikita, dito lang pinadadaloy ng Diyos ang kanyang reward and blessings. Through covenant. Lumagpas na ako. Last question kung meron. Wala na? Thank you.
Kung wala nang tanong, pwede na tayong umawit ng himno.